Ito po yung login screen ng IT Express Inventory System. Meron po tayong option for cashier at saka back office. So, i-try po muna natin ng cashier. So, enter po tayo ng username. Itong beginning cash po, ito yung laman ng drawer initially. So, enter po tayo, let's say na 2,000. And then, resume. Sa cashier main screen po, meron po tayong sales, manage invoices, item return, expenses, cash count, at saka collection and delivery. So, i-try po nating mag-enter sa sales. So, may option po kayo sa retail at saka sa wholesale. Kung gusto niyo ng wholesale lahat ng items nyo. And then, try tayo sa retail. So, click new or press F1 kung gusto nyo mag-start ng sales. Kung wala naman kayong scanner, pwede rin kayong gumamit ng quick search. F3 item code para makapag-search kayo ng items. So, let's say, Ambroxol. So, i-type nyo lang yung AMB. Lalabas na lahat ng mga items na nag-i-start sa AMB. So, try natin ng Ambroxol Tab, 30 mg. And then, makikita nyo kung may stock pa siya dito or wala na. And then, yung SRP niya. And then, try ulit tayo ng another. So, let's say, ascorbic acid naman. So, lahat ng nag-start sa ASC o lalabas. So, try natin to. So, makikita nyo kung negative na siya or zero stock na siya. So, ipaprompt kayo ng system kung out of stock siya. So, if you want to continue, click yes, and then e-enter kayo ng admin, password, and username. And then, so, eto po yung sales detail nyo. So, total sales nyo, ito. Try ulit tayo ng Loperamide. So, as you can see, out of stock siya, so 0. So, ipaprompt kayo ng system kung i-continue siya. So, enter the username and password. Then, kung magpe-payment na kayo, F9 or click payment. And then, so, ito po yung sales receipt niya. So, kung may POS printer po kayo, pwedeng i-direct niyo yung pag-print sa POS printer or click exit para mag-exit kayo. And then, meron din po kayong item return kung magre-return ng items, and meron din kayong expenses kung may mga expenses kayo, and then collection from the customer. Meron din po kung credit ang payment. And then, meron tayong reports for the sales. So, let's say, sales for today. Pwede kayong mamili ng from at saka to. So, pwedeng for a day, or for a month, or for a week, or for a year, or even multiple years. So, let's try yung for today. So, kita nyo na kaagad kung magkano yung total sales nyo. Ito siya, yung kabuuan. And then, kung gusto nyo namang makita yung sales detailed report, meron din po kayong report. So, let's say, for today. So, ito po yung sales detailed nyo.
total sales nyo, ito, 306. So, computed na rin po yung sales profit nyo para hindi na kayo magko-compute kung magkano yung kinita nyo. So, for today, doon sa 306 na sales nyo, kumita na kayo ng 151.85. So, computed na po to. So, at any time, at any rate, pwede nyong ma-view kaagad kung magkano na yung sales nyo at saka yung profit nyo. So, marami po kayong reports, more than 100 reports po to. And then, meron din po kayong customer database file para kung gusto nyo i-input yung customer nyo. So, let's try naman po yung inventory. So, yung inventory natin, wala po siya dito sa cashier main screen. So, lalabas po tayo. So, sa back office po siya. Sa back office natin, enter natin yung username at saka password. So, ito po yung inventory nyo kung saan i-input nyo lahat ng items. So, ito po siya. Pwede kayong mag-add, pwede kayong mag-edit, at saka mag-delete ng items. Tapos, meron din kayong purchase order, purchases, meron din kayong pull out kung magpo-pull out kayo ng items, and then adjustment for the items kung may mga discrepancy sa stocks nyo, and then may price update po kayo. Marami din po kayong reports dito sa inventory nyo. Makikita nyo yung inventory stock at saka yung mga out of stocks at saka yung mga expired na. So, marami kayong pagpipiliang reports. Yung purchases po, ito po yung incoming pagka magpapasok kayo ng products or items from the supplier. Itong pull out kung kukuha kayo na hindi dalaan sa sales. So, may mga admin functionalities rin kayo dito, setup, tools, utility.